Hindi maintindihan ni Hendrix kung bakit biglang uminit ang kanyang ulo nang marinig niya na ang tumawag kay Fatima ay ang kanyang ex-boyfriend nitong si Eric. Buong akala niya kasi ay nirestrict na ng dalaga ang number ng kanyang dating nobyo. Ngunit ano pat may contact pa rin to sa kanya. Dahil ayaw na niya magtalo na naman sila ni Fatima, lumabas na lang muna si Hendrix ng kwarto at nagtungo sa terrace. Medyo sumasakit nga ang kanyang ulo dahil nakaubo siya ng 4 na boteng beer. Pagkatapos kasi siyang tawagan ni Jival kaninang umaga, ay nabadrik siyang bigla at si Fatima ang kanyang napagbuntuan ng galit. Para makaiwas sa kanilang pagdatalo ng dalaga, ay umalis siya at bumiyahe papuntang Maynila. Tinawagan niya si Leandro dahil ito lang naman ang nakakaalam ng sekreto niya at doon niya inilalabas ang kanyang sama ng loob. Naalala pa niyang tinanong na kanyang kaibigan kung mahal pa nga ba niya si Jewel. Ngunit ang isinagot lang ni Hendrix ay hindi niya alam dahil gulong-gulo ang kanyang isip. Habang nag-iisang nakaupo si Hendrix sa terrace, ay biglang lumapit sa kanya si Doña Rosita na ikinagulat niya dahil akala niya natutulog na to. Lola, good evening po. Ba't hindi pa po kayo natutulog? Gabi na po ah. Wika ni Hendrix at saka tumayo at hinalikan sa pisngi ang kanyang lola. Good evening, iho. Nakatulog na ako kanina. Nagising lang ako nung marinig kong busin ng sasakyan mo. Saan ka ba nagpunta kanina at bigla ka nalang umalis? Tanong ni Doña Rosita. Bumiyahe po ako ng Maynila, Lola, at pinuntahan ko po si Leandro. Mahinahong tugon ni Hendrix. Nangaarok ang tingin na matanda sa kanya na para bang pinag-aralan nito ang mga kilos at reaksyon niya. Si Leandro ba talagang pinuntahan mo, iho, at hindi si Jewel? Nabigla si Hendrix sa tanong ng kanyang lola dahil hindi niya inaakalang babanggitin nito ang pangalan ng kanyang dating nobya. Aba, hindi po, Lola. At bakit naman po ako makikipagkita ko kay Jewel? Katwiran ng binata. Sinabi kasi sa akin ng asawa mo na matapos na makipag-usap ang Jewel na yun sa'yo sa telepono, ay bigla ka na lang daw nagalit, kaya ka raw umalis. Iho, kalimutan mo ng babaeng yon. May asawa ka na. Mabait na bata si Fatima at alam kong mahal ka niya, kaya wag mo siyang sasaktan. Wika ni Doña Rosita. Mahal ako ni Fatima, Lola? Sinabi niya yun sa'yo? Curious na tanong ni Hendrix. Napatingin si Doña Rosita sa kanyang apo at maya't may bigla tong humagalpak ng tawa. Samantalang nagtataka naman si Hendrix kung bakit tawa ng tawa ang lola niya. Natatawa ko sa'yo, iho. Bakit diba sinabi ni Fatima sa'yo na mahal ka niya? Ba't parang nabibigla ka? Tanong ng matanda. Agad namang narealize ni Hendrix na mali ang sinabi niya. Buti na lang at nakahanap agad siya ng magandang alibay. Akala ko po kasi sinabi ni Fatima sa inyo na mahal niya ako. Hindi kasi vocal si Fatima sa mga nararamdaman niya, Lola. In fact, isang beses lang niya sinabi sa akin na mahal niya ako eh. Ganun ba? Tanong ni Doña Rosita at parang hindi ito kumbinsido sa sinabi ni Hendrix. Pero apo, matanong ko lang ha, mahal mo ba talaga si Fatima? Hindi mo ba siya pinakasalan para maging panakipbutas lang? Tanong ulit na matanda. Hindi nakapagsalita si Hendrix. Alam niyang hindi naman niya ginawang panakipbutas si Fatima. Binayaran lang niya to para maging fiancé niya at maging asawa. Pero tungkol doon sa unang tanong ng kanyang lola, kung mahal nga ba niya si Fatima, ay talagang hindi niya masagot dahil naguguluhan pa siya sa ngayon. Oo nga't nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, lalo na noong hinalikan niya ang dalaga sa simbahan kahapon. Ngunit para sa kanya, hindi pa rin sapat yun para masabi niyang mahal niya to. Iho, di mo sinasagot ang tanong ko. Pangungulit ni Doña Rosita. Siyempre naman po, Lola. Pakakasalan ko po ba yun kung hindi ko mahal? Tugon ni Hendrix, sabay yakap sa kanyang lola. Ba't parang nakainom ka? Opo, konti lang naman po, Lola. Nagkainuman kasi kami ni Leandro. Alam niyo naman po yun, makulit din. Nakangiting sambit ni Hendrix. Matulog na po kayo, Lola. Tara na po at ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Wika ni Hendrix at buong lambing na inakay ang lola niya papunta sa kanyang silid.
Nang matiyak ni Hendrix na maayos lang kanyang lola sa pagkakahiga, nagpaalam na siya rito at lumabas na ng kwarto. Aakyatan sana siya ng hagdan na masalubong niya si Nena. "Good evening po, sir." Bati nito sa kanya. Tumango lang si Hendrix at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit saglit siyang tumigil at tinawag ang katulong. "Nena, sandali lang." Lumingon ang katulong at lumapit muli kay Hendrix. "Sir, bakit po? May pag-uutos po ba kayo?" Tanong ni Nena. Wala naman. Itatanong ko lang kung hinanap ako ni Ma'am Fatima kanina nung hindi pa ako nakauwi." Medyo alanganing tanong ni Hendrix. Opo sir. At alam ko pong alalang-alala siya sa inyo sir, dahil maaga pa po kayong umalis ng bahay." Agad na sagot ni Nena. "Okay, sige Nena, yun lang. Salamat." Nakangiting tugon ni Hendrix. Hindi alam ni Hendrix kung bakit nakangiti siya. Wala lang. Basta't natutuwa lang siya sa sinabi ni Nena sa kanya. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng kwarto, ay hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa kanyang mga labi. Agad na dumako ang mga mata ni Hendrix kay Fatima na natutulog sa kama. Nilapitan niya to at malayang pinagmamasdan ang maamo nitong muka. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama habang patuloy pa ring nakapako ang kanyang paningin dito. "Fatima, sana'y kaya ko pang buksan ang puso ko para magmahal ulit. Please, tulungan mo akong lumimot. Tulungan mo akong magtiwala ulit." Mahinang usal ni Hendrix habang hinahaplos sa mga kamay niya ang buhok ng dalaga. Dumako ang mga titig niya sa mga labi ni Fatima. Ilang beses na niya tong hinahalikan. Una, noong isinayaw niya to noong kaarawan ng kanyang lola. Pangalawa, noong nagagalit siya dahil apektado siya sa muli niyang pagkikita ni Jewel. At ang pangatlo, sa simbahan kahapon na ginanap ang kanilang kasal. At kahit hindi man totoo ang lahat, ngunit ang kaligayahang nararamdaman niya kahapon ay totoong totoo. Unti-unti ni Hendrix na inilapit ang kanyang muka dahil nais niyang halikan ang natutulog na dalaga, ngunit napatigil siya nang maisip niya na mali ang kanyang gagawin. May kasunduan sila ni Fatima na walang dapat na anumang mamagitan sa kanilang dalawa. Isa pa hindi pa rin siya sigurado sa kanyang nararamdaman at ayaw niya mag-take advantage. Kaya hanggat maaari, dapat niyang pigilin ang kanyang sarili. Mahal pa rin niya si Jewel hanggang ngayon, kaya hindi pa niya matiyak kung talaga may pagtingin na siya kay Fatima. Dahang-dahang tumayo si Hendrix at bumalik sa sofa bed. Kung tutuusin naman, pwede siyang lumipat sa ibang silid para doon matulog. Marami namang silid sa bahay ng kanyang lola, kaya lang mas gusto niya matulog kasama si Fatima sa iisang kwarto kahit na hindi sila magkatabi sa higaan. Napabuntong hininga na lamang si Hendrix dahil minsan hindi na niya maintindihan ng kanyang sarili. Maagang nagising si Fatima kinabukasan dahil unang-una ay sanay naman siyang gumising na maaga, lalo na kapag araw ng trabaho. Bahagyang iniunat niya ang kanyang mga braso bago siya bumangon. Dumako ang paningin niya sa sofa bed na pinagtutulugan ni Hendrix. Masikip nga talaga ang sofa at alam niyang hindi sanay ang lalaki na matulog sa ganoong kasikip na higaan. Naawa nga siya kay Hendrix dahil nakabaluktot na nga lang to at hindi halos makagalaw sa sofa. Tumayo siya at kinuha ang tuwalya para mag-shower. Ngayon ang balik nila sa Maynila, kaya ngayon din siya magfa-file ng leave sa kanyang pinagtatrabuhan para makauwi kaagad siya sa probinsya. Excited na excited siya makauwi sa kanila dahil halos mag-iisang taon na rin na hindi niya nabisita ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Namiss na niya ang mga sariwang pagkain sa probinsya, mga sariwang gulay at prutas sa kanilang munting bakurin. Gusto muna niyang kalimutan ng lahat ng mga pinagdaanan niya sa Maynila, lalo ng kasawian niya sa pag-ibig. Sasabihin din niya sa kanyang pamilya na naghiwalay na sila ni Eric dahil sa panloloko nito sa kanya. Pagkatapos ng 15 minuto, ay lumabas siya ng banyo at nakabihis na rin ng blouse at jeans. Sa loob ng banyo lang siya nagbihis dahil nasa loob ng kwarto si Hendrix at baka bigla tong magising at makita pa siya nito. Mahirap na. Pinatuyo ni Fatima ng hair blower ang kanyang buhok
habang nakaharap siya sa dresser. Hindi niya namalayan na nagising na pala si Hendrix at tinignan siya nito habang nakatalikod. Nang mapalingon siya, ay agad na nagtama ang kanilang mga mata. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso, ngunit ayaw niya magpahalata. Hendrix, uuwi muna ako sa amin. Pagbalik natin sa Maynila, didiretso muna ako sa bangko at magfa-file ako ng leave. Casual na wika ni Fatima habang sinusuklay niya ang kanyang buhok. Pwede ba akong sumama? Tanong ng lalaki na siyang ikinabigla naman ng dalaga. Natahimik si Fatima dahil hindi niya akalain yun ang sasabihin sa kanya ni Hendrix. Nalilito siya kung ano ang kanyang isasagot dahil kung pumayag siyang sumama to sa kanya, paano niya to ipapakilala sa kanyang pamilya? Excited na excited si Fatima nang huminto ng sinasakyan niyang bus sa San Jose Bus Terminal. Sa wakas, ay muli na naman siyang nakauwi sa kanilang probinsya. Namiss na niya ang kanyang pamilya at ang kanilang simpleng pamumuhay dito. Ngunit sa kabilang dako naman ay nakaramdam siya ng kaunting lungkot dahil noong huli niyang pag-uwi noong nakaraang taon ay kasama niya si Eric. Pero ngayon ay mag-isa na lamang siya. Naisip niya, ano kaya kung pumayag siya sumama sa kanya sa Hendrix? At paano naman niya to ipapakilala sa pamilya niya? Matapos niyang kunin ang malaking bag niya, ay lumabas na siya ng airport at pumara ng taxi. Hindi alam ng kanyang pamilya na ngayon ang uwi niya dahil hindi naman niya nito sinabi. Nais niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At tiyak matutuwa ang mga ito kapag nakita siya. Ma'am, saan po tayo? Tanong ng driver. Sa Rizal Saint po tayo, Manong. Tugon ni Fatima. Pagkaraan ng 10 minuto, ay nakarating na si Fatima sa tapat na kanilang bahay. Labis ang tuwang naramdaman niya sa kanyang puso na muli niya masilayan ang kanyang munting tahanan. Hindi naman to gaanong maliit kumpara sa ibang mga bahay. Ngunit sa tingin ni Fatima, ay kailangan na niyang ipaayos to at mapalitan ng colored roof ang mga lumang yero. Ang mga bubong at sahig na yari sa kahoy ay papakoncrete niya at na maging komportable naman dito ang kanyang pamilya. Mula sa kanilang simpleng tahanan, ay natanaw ni Fatima ang 45 taong gulang na babae na nagwawali sa kanilang bakuran. Hindi nito napansin ang pagbaba niya ng taxi kasi abala to sa pag-aalaga ng mga tanim nitong mga bulaklak. Nay! Nay! Sigaw ni Fatima. Agad namang tumingin sa direksyon niya ang babaeng tinatawag niyang nanay. At nang makita siya nito, ay abot tenga ang ngiti nito habang patakbo tong sumalubong sa kanya. Naku, Fatima anak! Tuwang-tuwang sambit ni Aling Matilda, sabay yapo sa kanyang anak. Nagmano si Fatima sa kanyang ina at pagkatapos siya naman ang yumakap dito. Ba't di ka nagpasabing uuwi ka ngayon? At di sana'y nasalubong ka namin sa airport? Wika ni Aling Matilda, sabay bitbit nito sa kanyang bag. Ay okay lang po, Nay. Para surprise po, di ba? Nakangiting tugon ni Fatima habang masaya silang pumapasok sa loob ng bahay. Nay, ang tatay po. Sina Bella at Isis po sa school po ba? Tanong ni Fatima sa kanyang ina. Nasa kwarto ang tatay mo, anak. Kakatapos ng kumain nun, siguro natutulog yon. Si Bella naman kadalasan 6:00 ng gabi makakauwi. At si Isis naman, baka pauwi na rin yun ngayon. Dahil malapit na naman mag-5:00. Sagot ni Aling Matilda. Sebastian, nandito si Fatima. Masayang sambit ni Aling Matilda habang paakyat sila ng hagdan. Papunta sa kanilang kwarto ay may 3 baitang. 2 lang ang silid sa kanilang bahay na may kaliitan lang ang sukat nito. Isa sa magulang ni Fatima at isa naman para sa kanilang magkakapatid. Nang matapos may ayos ni Aling Matilda ang mga gamit ni Fatima sa kabilang silid, ay nagpaalam to sa dalaga na pupunta muna ng kusina at nang maipaglutong anak niya ng paborito nitong tinolang manok. Samantalang si Fatima naman ay pumasok sa silid ng kanyang itay at nakita niya tong nakaupo sa katre. Narinig pala nito ang sinabi ng ina na nakauwi na siya at hinintay na lamang ni Mang Sebastian na makapasok siya sa loob. Masaya to na makita ang kanyang anak. Mano po tay?
Kamusta na po kayo, Tay? Maayos na po bang pakiramdam nyo? Masuyong tanong ni Fatima habang yumakap sa kanyang ama. Ayos naman ako, anak, sa awa ng Diyos. Naging matagumpay ang operasyon ngunit napakalaki ng gastos natin. Medyo maluhaluhang tugon ng kanyang ama. Huwag niyo na pong isipin ang gastos, Tay. Importante po gumaling kayo. Wika ni Fatima. Buti naman at napauwi ka, anak. Miss na miss ka na namin dito. Kamusta ka naman sa Maynila, Fatima? Okay lang naman po ako, Tay. Nakapag-file po ako ng 3 araw na leave sa pinagtatrabuhan ko. Dahil gusto ko taga makauwi dito. Sorry po, Tay, at abalang-abala ko nung nakaraang buwan. Kaya hindi po ako nakauwi ng schedule ng operasyon nyo. Paghihingi ng paumanhin ni Fatima. Okay lang yun, anak. Sobrang laki na ng ginawa mo para sa pamilyang to. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na binayayaan niya kami ng nanay mo ng isang mabait at mapagmahal na anak. Natouch naman si Fatima sa sinabi ng kanyang ama. Niyakap niya tong muli dahil sa sobrang mahal niya talaga to. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, kaya para sa kanila, nakahanda siyang tapusin ang kontrata niya kay Hendrix. Medyo pumayat ka yata, Fatima. Pinoproblema bang kalagayan ko? Pasensya ka na, anak, ha? Biglang sumeryoso ang mukha ni Mang Sebastian. Hindi ko naman po pinoproblema, Tay. Nagpapaslim lang po ako. Nakangiting sagot ni Fatima. Natatawa si Mang Sebastian sa sinabi ng kanyang anak, kahit hindi naman siya kumbinsido na yun talaga ang tunay na dahilan kung bakit pumayat ito. Tay, maiwan ko lang po kayo saglit, ha? Magbibis lang po ako. Tumangulang si Mang Sebastian at ngumiti ito sa anak. Pagkaraan ng ilang sandali ay umuwi na si Isis at nang makita nito si Fatima ay agad itong sinugod ng yakap ang ate niya at parang bata na naglulundag sa tuwa. Ate, salamat naman at umuwi ka. Miss na kita, ate. Tuwang-tuwang sambit ni Isis. Mahigpit din niyang niyakap ni Fatima ang kanyang kapatid dahil na-miss din niya to at pagkatapos ginulo niya ang buhok nito habang nagtatawanan silang dalawa. Si Isis ang pinakamalapit sa kanya dahil malambing to at madaldal. Hindi talaga siya naboboard pagkasama niya to dahil lagi itong nagkukwento ng mga bagay-bagay tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan niya, sa mga nagkakrush sa kanya at kung ano-ano pa. Nasa grade 12 na si Isis at pagtatapos na to ng senior high ngayong taon. Samantalang sumunod naman sa kanya na si Bella ay nasa 2nd taon na sa kolehiyo at kasalukuyang kumukuha ng architecture. Magastos ang kursong kinuha nito, lalong-lalo na at nasa private university to nag-aaral. Ngunit sa isip ni Fatima, kayang-kaya na niyang itaguyod ang pag-aaral nito dahil sa perang ibinayad ni Hendrix. Oo nga pala, may mga pasalubong ako sa inyong lahat. Pakikuha mo doon sa bag ko, Isis. Masayang wika ni Fatima. Excited naman si Isis na malaman ang mga pasalubong ng kanyang ate, kaya nagmamadali itong umakyat ng kwarto at hinalungkat ang bag ng kanyang kapatid. Mayat mayay bumabato sa sala, nabitbit nito ang mga damit at pares ng sapatos. May bitbit din tong ilang supot ng mga pagkain. Ate, para sa akin to, di ba? Nakangiting wika ni Isis. Thank you, ate, ha? Dagdag pa nito, sabay halik at yakap nito kay Fatima. Pagkatapos ibinuksan nito ang mga kakaning dala ni Fatima at nagsimulang kumain. Oy, mamaya na yan, Isis, at baka hindi ka nagandahang kumain ng hapunan yan. Saway ni Aling Matilda. Tumigil si Isis at umismid ito. Tawang-tawa naman si Fatima sa reaksyon ng kanyang kapatid. Wala bang pasalubong para sa akin, Fatima? Nakangiting tanong ni Aling Matilda habang patuloy ito naghahanda ng kanilang hapunan. Dinig na dinig din naman kasi nito ang pag-uusap ng kanyang mga anak dahil maliit lang naman ang bahay nila. Aba, syempre meron po, Nay. Pwede ba namang wala? May pasalubong po ako sa inyong lahat. Wika ni Fatima. Natatawa siya sa ekspresyon ng mukha ng kanyang nanay dahil para tong bata na nanghihingi din ng pasalubong kahit alam naman niyang binibiro lang siya ng kanyang ina. Makaraan ng ilang minuto ay nakauwi ng isa pang kapatid ni Fatima na si Bella. At kagaya ni Isis, masaya din to makita ang kanyang ate. Bella,
Nakangiting sambit ni Fatima. Ate, salamat at nakauwi ka. Masayang tugon ni Bella at mahigpit tong yumakap sa ate niya. Pagkatapos ay nagmano to kay Aling Matilda. Umakyat ito saglit para magpalit ng damit at saglit na pinuntahan nito ang kanilang ama sa kwarto. Masayang nagkwentuhan ang kanilang magkakapatid, ngunit gaya ng dati si Isis ang paliging bida sa usapan. Tawa lang ng tawa si Fatima sa mga kinukwento ng kanyang bunsong kapatid dahil hindi talaga ito nauubusan ng sasabihin. Ngunit biglang napatigil siya ng tawa nang tinanong nito ang tungkol kay Eric. Ate, bakit di mo kasama si Kuya Eric? Busy ba siya sa trabaho? Tanong ni Isis. Saglit na hindi nakasagot si Fatima. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Busy siya sa trabaho, Isis. Pagsisinungaling ni Fatima. Kailan kayo magpapakasal, ate? Pangungulitan naman ni Isis. Muli na namang natameme si Fatima. Sa isip niya, siguro dapat na niyang sabihin sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Eric para hindi na umasa mga to na sila pa hanggang ngayon. Tumikhim muna siya bago napagtuloy sa pagsasalita. Ang totoo niyan, Isis, wala na kami ni Eric. Lakas loob na wika ni Fatima. Ano? Sabay-sabay na sambit ng kanyang ina at mga kapatid. Saglit na iniwan ni Aling Matilda ang kanyang niluto at lumapit to sa kinauupuan ng kanyang mga anak. Tumabi to kay Fatima dahil gusto nitong malaman ang nangyari sa kanilang dalawa na kanyang anak at ni Eric. Kaya pala pumapayat ka, Fatima. Seryosong sambit ni Mang Sebastian habang pababato ng hagdan. Tay, bakit po kayo lumabas? Baka mabinat po kayo. Pag-aalalang wika ni Fatima. Okay lang ako, anak. Gusto ko lang malaman kung bakit naghiwalay kayo ng boyfriend mo. Wika ni Mang Sebastian at umupo din to sa tabi ng dalaga. Ikinuwento ni Fatima ang panlolokong ginawa ni Eric sa kanya at hindi niya maiwasang maging emosyonal. Masakit pa rin talaga sa kanyang nangyari at hindi niya mapigilang umiyak kapag naaalala ang sandaling iyon. Apigago pala yung Eric na yun ah. Akala ko ba mabait yun? Galit na wika ni Mang Sebastian. Tay, relax lang po kayo. Baka mapano po kayo. Pag-aalalang tugon ni Fatima. Buti naman at habang maaga pa, ay nalaman mo ng tunay na kulay ng walang hiyang lalaking yun, anak. Naiinis na wika ni Aling Matilda. Oo nga naman, ate. Mas mabuti na rin nalaman mo habang hindi pa kayo kasal. Sabi naman ni Bella. Ay naku, sarap sa pakin ng lalaking yun, ate. Gigil na gigil ako sa kanya. Sambit naman ni Isis. Naiintindihan naman ni Fatima ang kanyang pamilya kung bakit nagagalit ang mga to. Dahil kagaya niya, hindi rin nila inaakalang magagawa ni Eric sa kanya yon. Pero nangyari na ang lahat, kaya kailangan na lamang tanggapin at kailangan na mag-move on. Tuloy pa rin naman ang buhay. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.